Nakaraan tuluyan nang natapos ang labanan ng ating bida at si Lin Beihua. At mabilis nang tinapos talaga ito ng ating bida. At pati ang ama nito naghihinagpis na nagpunta sa stage para ipagtanggol ang anak nito pero walang magawa dahil legal ang labanan na nangyari dahil ito ay life ang death. Gusto na lang nito makuha ang Purple Sword dahil ito ang kailangan nila at ito nga daw ang treasure ng pamilya nila kaya nga tinanong ito ng ating bida at tinutok sa ama ni Lin Beihua na gusto ba nito makuha ito sumunod daw ito sa gusto ng ating bida. Umalis na nga ang ating bida at biigay na ang Purple Sword dahil pumayag na sila sa conditions ng ating bida. Tuwang-tuwa nga ang ating bida habang lumalakad sila paalis sa arena saan sila nagkaroon ng life and death na paglalaban ni Lin Beihua. At napag-uusapan nila ng uncle niya na kung naaalala ba nito yung tanong daw nito about sa Black Silver Mine na ito daw ay official sa kanila na daw at mag-send daw ito ng magiging bantay daw nito minahan na ito. At nasabi nga ng uncle nito ay wag daw itong mag-alala siya na daw bahala dito at wag na daw problemayan ng ating bida at mag-focus na nga daw ito sa kailangan nitong gawin. At sinabi na nga ng ating bida about sa Purple Sword na bakit basta-basta nito binigay at totoo nga daw sobrang makapangyarihan ito at ito nga daw ay nasa lower king ranked weapon. Na kahit daw si Lin Beihua ay totoong skillfully pagdating sa paggamit nito pero hindi naman nito na ilalabas ang totoong lakas nito. Kaya nga daw pinalabas lang ng ating bida ang totoong lakas nito laban mismo kay Lin Beihua pero di alam ng lahat malamit na ang limitation ng espada na ito. Nasabi nga nito sa uncle niya kaya wag ka nang manghinayang pa sa espada at may mangyayari dito na ikakagulat ng lahat. At ganun nang ang nangyari sa kasalukuyan na hawak-hawak ng tatay ni Lin Beihua ay nasira ang espada nito na na-reach nga ang limit kaya parang isang ordinaryong espada ito. At pinagsisaygoan nito na hindi pa daw natatapos ang pamilya nila sa ganitong ginawa ng ating bida balang araw daw sila naman ang luluhod sa Lin family. Pero ang nasasabi nga lang ng ating bida at halatang tumatagos pa sa tatay ni Lin Beihua lahat ng sinasabi nito sabi ba naman kasi ng ating bida na nawalan na daw ang Purple Sword pati daw ang minahan ano pa daw ang pagmamalaki nito at makakapantay para ba ang pamilya nila. Sobra namang natama ng tatay ni Lin Beihua kaya napaluhod na lang ito at napasuka nagdugo at din ito kinakaya ang mga pinagsasabi ng ating bida. Nang nakita ng mga kasamahan nila na nagsusuka na ito ng dugo dali-dali nila itong pinuntahan at inalalayaan at nasabi na nga ng ating bida na papaalis na bahala kayo dyan. Pinakita naman na ang tagpo ng Yuan family at mapapansin na napaka-aliwalas ng kapaligiran dito. At pinakita na sa loob ng tahanan ng ating mga bida at tuwang-tuwa silang nag-uusap, nasasabi ng ting bida na unang gagawin daw nito ay mapalakas ang kanyang kakayahan habang hinahanap daw nito ang magulang nila. At nabanggit na naman ng ating bida na ipapaubayan nito ang lahat sa kanyang uncle, at nasasabi ito ng positive na punong-puno ng pag-asa na magtatagumpay ito sa binabalak niya. Kaya nga say ng uncle nito na may pagpipigil pa na ang ganda na daw nangyayari simula bumalik siya tapos ngayon daw aalis na naman daw ito at gusto pa nito ipaubaya o ang lahat sa kaniya. Nakita naman ng ating bida si Zuan na dumating at agad naman ito nagsalita na hindi ito basta-basta aalis nang hindi daw bumabalik ng kakayahan nito para makatulong ito sa pagtatanggol sa sarili at sa kanilang pamilya sa hinaharap. Nalulungkot naman si Zuan sa sinabi ng ating bida at nasasabi nga nito na nagbibiro daw ba ang ating bida at alam naman nila na paile na do ang cultivation niya paano pa daw ito lalakas di mapagtatanggol ang sarili niya pati ang angkan nila. At biglang ang nagsalita ang uncle nila na teka lang di ka ba nagbibiro talaga sa gusto mong mangyari kay Zuan di ba ika nito sa ating bida na sobrang nagtataka din. At dagdag pa nito meron naman daw mga pills talaga na pwedeng magamit para ma-restore ang lakas nito pero sobrang hirap daw nitong mahanap kahit 3 piraso nito pwede na at ma-restore na balik sa basic pero sobrang mahal din nito isa palang sobra na 3 pa kaya. Nakakatawang tagpo naman na lumapit ang ating bida rito at tinutukso patingnan daw nito ang ilalabas nito sa bulsa niya at magugulat nga daw ito na patutuwa. At agad na ngang nilabas ang ating bida ang na-refine nito na mga pills at nasasabi pa nito na iba daw ito sa mga pills na nabibili at na-refine ng iba may kakaibang teknik itong ginawa at 10 beses daw ang bisa nito sa isang normal pill. Kaya nga di makapagsalita si Zuan sa mga nalalaman na pinagsasabi ng ating bida. Pinakita naman ang labang ng Pavilion Hall ng Yun family, at umalolong ang sigaw ni Zuan at uncle nila na ano daw ang sinabi ng ating bida.
At pinakita naman ng tatlo at sinasabi ng uncle ng ating bida na totoo bang naka-refine ng ating bida ng rank field. Ibig sabihin ng pagiging alchemist ng ating bida ay nasa king rank din ba daw, katanungan din ito sa ating bida. Dinaman na kapag salita ng ating bida ay mga tanong ng uncle niya, at tamiminga ito, at pinakita nito sa alala niya ang divine beast daw pala niya ang nag-refine ng mga pills at tuwang-tuwa ang ating bida sa mga naaalala ito. At inabot na lang ng ating bida ang pills at makonsume nito ang lahat ng mga ito at wag daw isipin ni Zuan na masasayang ito, wag daw isipin ni Zuan ang gastos, siya na daw ang bahala rito basta focus daw itong magpalakas at tutulong ang ating bida. Kaso negative parent si Zuan na mas kailangan daw ito ng ating bida dahil para lumakas agad ito, wag daw isipin pa siya ng ating bida, masaya daw ito saan makakapunta ang ting bida, okay na nga daw sa kanyan itang umakas ito. Wag daw isipin ni Zuan ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay habang sinasabi ng ating bida ito naglalagay na ng pil sa kamay ni Zuan, may mga pamamaraan o ang ating bida na lumakas kaya wag isipin ito ni Zuan. Hindi na nga nakapagsalita ito sa mga nasasabi ng ating bida. Kaya tinanggap na nito ni Zuan at since para daw hindi ito maging pabigat sa ating bida gagawin daw nito lahat ng mga sasabihin sinasabi ng ating bida. At nagpunta na rin ang ating bida sa likuran ni Zuan at tutulong daw ito mas mabilis ma-refine ni Zuan ang mga pills na gagamitin nito. Agad naman nagkaroon ng bisa ang mga pills sa katawan ni Zuan dahil sa tulong ng ating bida. At mga ilang sandal nagkakaroon na ng reaksyon ng katawan nito at ang tiyan nito ay unti-unti nang na-restore ito at focus si Zuan. After nitong i-control ang aura niya, napaluhod na lang ito at may mga usok ang lumabas sa katawan niya, tanda na may nangyaring kakaiba sa katawan nito. At naramdaman Zuan ang paglakas ng katawan niya at unting-unti umaapaw ng aura niya. Sinubukan na ni Zuan kung na-restore na ba talaga ang lakas niya kaya kitang-kita nakakagamit na ulit ito ng mga teknik. Sobrang natutuwa si Zuan sa nararamdaman niya sa katawan niya at nasasabi na nga nito na nagbalik na ang lakas nito. Bigla naman nagsalita ang uncle ng ating mga bida, at napatingin sila rito. Sabi nga ng ating bida sa uncle nito na ano daw ba ang bumabagabag sa kanya. At para bang natatakot pa ang uncle nito at nasasabi nga kasi ng uncle niya na okay na ngayon at nakikita ko na isa kang king ranked alchemist. Pero ang Lin family meron din at si Lin Wei ito na parehas kayo ng ranked. At nagulat ang ating bida at si Zuan, si Lin Wei nga daw nasigaw nila ang pangalan nito. Bakit nga daw kinakatakot ito ng uncle niya, may nangyari daw ba nung mga taon wala siya? At sinabi naman ng uncle nito meron daw ngang nangyari at natanggap nga daw ito dahil pumasok nga ito 6 months ago sa Tianyuan Academy at naging masunurin daw ito sa isang elder dito at kinuha ito na maging inner disciple ito, para mas matutukan daw at mas lumakas pa. At according daw sa sources nito ay nakuha na daw nito ang unang level ng Moon Realm at naging valued daw ito sa Royal Shangguan family at gusto daw itong maging son-in-law dahil sa mga achievements nito at mapapansin na hindi pa pinapakita ang totoong itsura ni Lin Wei pero mapapansin na malakas nga itong nilalang. At nasabi pa ng uncle niya ay oo nga daw ramdam at alam nito na lumakas ang ating bida at mga sakripasyo nga daw ito ramdam niya pero baka daw hindi pa daw nito nalalaman ang patungkol sa Tianyuan Academy. Dagdag pa ng uncle nito na ang Tianyuan Academy ay direct force ng royal family at meron silang special identities even na sa harap ng emperor na meron silang privilege kahit hindi sila lumuhad okay lang, at ang academy ay siksikan ng mga malalakas na individual na maraming master sa iba't ibang larangan at maraming beses nang pinakita ni Lin Wei ang sarili niya. At may pag-aalalang sinabi ng uncle ng ating bida na alam naman na malakas na ang ating bida pero kailangan pa rin itong mag-join sa Alchemy Association para may maasa pa ang lakas at kakayahan ng ating bida lalo sa alchemy. Di naman talaga sineryoso ng ating bida ang lakas ni Lin Wei at nasabi nito na huwag mag-alala ang uncle niya at nag-join lang naman daw si Lin Wei sa third-rate tiny force na pinag-aaralan pa nito ang low rank. At akala nga daw ng ating bida nakakabihan na ito sa mga sasabihin ng uncle niya kundi gusto daw nitong ipamuka sa lahat na gaano din daw kalakas ang ating bida. At di naman na daw nito kailangan na mag-join kung saan-saan at may sarili daw itong pamamaraan paano lalakas at makahanap ng paraan para maghigantay sa lahat ng nag-alipusta sa pamilya daw nila.
At umakman nang ang aalis ito at habang naglalakad paalis sa pavilion na mag-iingat daw sila kung maari umiwas muna sila sa gulo lalo may mahalaga daw itong gagawin saglit at mga ilang araw o buwan baka di pa daw magtagal siya na daw ang bahala kay Lin Wei Eka ng ating bida. Na pagkatapos nitong bumalik ang Yun family ay dinado basta-basta talagang pamilya na di nila pwedeng patulsikan sa Chanyu City. Lumipas na nga ang 3 araw at ito pala ang sinasabi ng ating bida na pamamaraan nito at kasama nito ang beast pet ng ating bida sa tabi niya habang nag-insayo at paglinang sa mga pills. Makikita natin na sobrang focus ng ating bida na di masayang ang ginagawa nito at magkakaroon sila ng sapat na lakas upang mas tumaas ang cultivation nito. At sumigaw na ang ating bida na may tinatawag ito. Ito pala ang mga pills na nare-refine nito at makikita ng kakaroon nga mga ito ng reactions at pag-absorb direct sa katawan nila. Success nga ang naging action ng ating bida at nag-breakthrough sila up to 6 level na hahalatang tuwang-tuwa ang dalawa. Sabi nga ng ating bida 3 araw lang ang kinailangan niya para lumakas daw pero di po ito sapat pero nakakatuwa raw na gumagana pa rin ang mga kaalaman niya at na-reach na ito ang 6 level ng Star Realm. At nasabi din ng ating bida ang kakayahan daw ng Spirit Beast Pet nito ay malaking tulong sa kanya at di na nito kailangan mas maraming makonsume na pills or mga herbs. At tinawag na nga nisyo ang Spirit Beast at kung gusto daw din itong Lumax makipag-cooperate daw ito ng mas maayos at alam naman nito saan sila patungo sa paglakas. Super energetic na nga din na nag-response ito na ganadang ganado. Bago daw sila mag-cultivate labas daw nubo sila at magpapawis makahanap ng pakipakinabang na mas mapapalakas sila. Tuwang-tuwa naman Sam ang ayon ito at gusto din masubukan nito kung gaano na siya kalakas. Agad naman nakabalik sila at nag-refine ulit ng mga pills at natutuwa ang ating bida na ganun lang daw pala kadali makakuha ng pills na sobrang magdudulot sa kanila ng paglakas sa short period of time. At sinasabihan nito ang Spirit Beast na maganda ang pinapakita nitong lakas at talas ng pag-iisip kaya sabay daw silang lalakas at paghahatian ang mga pills. Agad naman binigay ng ating bida ang part nito at tulala pang tumigin ito sa ating bida at nagtanong totoo daw bang hahatian daw siya nito. Kaya sa oras daw na gayon sabay nga daw silang lalakas at magtutulungan sa bawat isa at makikita naman na excited na ang Spirit Beast na makuha ang pills at makontum ito sa katawan nila. Unang sinubo ng Spirit Beast ang part nito sa pills sumunod din ang ating bida na excited sa mga mangyayari sa kanila. Pinakita naman na ang Fierce Beast Forest kung saan kasalukuyang nainsayo ang ating bida rito. At sa di kalayunan nasa Tok-Tok ang ating mga bida at pinagmamasdan ang kapaligiran. Alis na daw sila at nakababa na din ang dalawa na mukhang handang-handa na sa mga pangyayari na parating sa ating mga bida. Nagpakita ng angking bilis ang ating mga bida at mabilis nga sila maglipatan sa mga puno. At habang naglalakbay ang dalawa nasasabi ng ating bida ay mas lalakas pa ito at ang mga nauuna daw di daw malabong maabutin pa siya basta magtuloy-tuloy ang pag-insayo daw ng ating bida. May naramdaman ang bida na isang presensya na nasa paligid daw nila. At habang palapit din yung nararamdaman ng ating bida nasasabi nito sa sarili niya na hindi daw ito pa-upload sa Lin Wei na yan tapos na daw ang pag-aalipusta sa pamilya nila this time ang pamilya naman daw ng ating bida ang titingalain sa buong bansa. Kaya kung si Lin Beihua sobra hina this time naman papamalas daw ng ating bida ang kakayahan din nito na ikakagulat daw ng lahat. At kailangan nitong manumbalik ang lakas niya as soon as possible nga daw. At ngayon daw may kasama na itong susuporta sa kanya at napatingin sa Spirit Beast na seryoso din na nakatingin sa ating bida. Pinaliwanag din ng ating bida ang iba't ibang klase ng apoy na sino ang mas malakas ito ang mas masusunod sa anumang bagay na mas mahina rito. At sa universe may malalakas din daw na hindi pa nadidiscover ng mga iba pang kaya niyang cultivator dahil maluwang ito magagawa mo ang makatungtong dito pag nasa tugatog ka na ng lakas. Lalo na daw ang mga heavenly fire na sobrang mapanganib ang lakas daw nito at sobrang makakatulong lalo sa isang alchemist. At habang nagpapalipat-lipat sila sa mga sanga ng puno nasasabi ng ating bida na kahit naman siguro ang mga veteran na immortal emperors na nabuhay ng matagal na panahon di pa siguro nila alam ang katawan ng Ancient Chaos Beast ay nandun ang heavenly fire na hinahanap ng lahat na gustong makamit. At naalarma na ang ating bida na dito na daw ang matagal nang sumusinod sa kanila at lalabas na. Wala lang sa ating bida ang isang malaking beast na susugod sa ating bida na gustong-gusto nitong patayin ito.
Sakto daw ang pagdating nito, ito daw ang 9th level Star Realm na beast, ang Flame Tiger. Nasasabi ito ng ating bida na tuwang-tuwa at may binabalak. Habang nakaiwas nga ito ng sobrang dali sa atake ng beast. Kinagulat din ng beast ang mabilis na kilos ng ating bida at alerto peren ito na nakatingin sa ating bida sa malayo. Halatang di nagustuhan ng Flame Tiger ang pag-iwas ng ating bida at nag-release pa ito ng aura at malakas na killer intent at nakangiti lang ang ating bida. Di na nga nakapaghintay ang Flame Tiger, agad nitong sasakmalin ulit ang ating bida at kalmiden lang ang ating bida na hinihintay ito. Kahit sobrang lapit na ang hinandang atake ng Flame Tiger, ang ating bida natutuwa pa at wala pang ginagawang actions. Mabilis naman nawala sa harapan ulit ang ating bida at wala na naman nataman ang Flame Tiger sa nangyaring atake niya. Makikita na sa himpapawid pala ang ating bida sa bilisan nga nito, di ito namalayan ng Flame Tiger at hahanda rin ng atake ang ating bida. Seryoso namang ang ating bida sa ataking gagawin nito sa Flame Tiger at pabulusok na din ito sa pagmumuka ng beast. Di nga nito nagawang mailegan pa ang atake ng ating bida at sapol na sapol ito. Bumaon ang pagmumukha nito sa lupa sa lakas ng impact ng atake ng ating bida. Agad naman itong nawalan ng buhay. Pinamalas nga ng ating bida na kahit nasa 9th level beast ito, kayang-kaya niyang mapaslang ito. Buti na lang daw nakapag-consume ito ng pills at nakapag-breakthrough mass. Gumaan daw ang katawan nito at yung physical na lakas ang ating bida ay lumakas din. At napatingin ang ating bida sa papalapit na spirit beast pet nito. Pagdating sa tabi ng ating bida, nagpapalamang ito na tila may gustong ibaigay dito ng ating bida. At sabi nga ng ating bida, sige na nga, i-refine natin agad ito, habang hinihimas ng ating bida ang mabalahibong pisngi nitong ancient chaos spirit beast ng ating bida. Ganun na nga ang ginawa ng ating bida at nire-refine na nila ang 9th level Flame Beast Tiger at napakasagapa daw ng spirit beast pet ng ating bida at di ito makapaghinti at pagod pa nga daw siya. Pero sige na nga daw, kahit pagod nga ito, tatapusin nila ito ng mabilisan. Unti-unti na ngang natatapos ang ating bida sa ginagawa nitong pagre-refine at pagkuha sa gusto ng ating bida. Nagpakita na nga ang core ng 9th level Star Realm Beast at nasasabi ng ating bida na expected na ganito daw ang kalakas ang beast na daw na ito. Napalingon naman ang ating bida sa likuran nito dahil may nagsisigaw na sino daw ang nasa harapan nila, na galit pa ito. Nagpakita na nga ang mga patay gutom na dalawang kalalakihan at sinasabi nito dahil pinadali na daw ng ating bida ang paghuhunt nila at iwan daw ng ating bida ang mga gamit nito at umalis daw ng mapayapa ito at ayaw daw nilang saktan daw ang ating bida. Nagpunta naman ang spirit beast pet ng ating bida sa tabi nito at wala lang sa ating bida ang mga naririnig nito. Nakarating na nga ang dalawa sa malapit sa ating bida at tumayo na din ang ating bida at nasasabi ng ating bida na medyo pagod na daw ang ating bida sa kakaupo, kaya sarap daw tumayo at magunat-unat, at masyado naman daw aggressive ang mga dalawang nasa harapan niya at aalis na daw ang ating bida. Dinaman talaga nagustuhan ng mga patay gutom ang mga nasabi ng ating bida na nakakalimot na daw ba ang ating bida sa mga sinabi nila na iwan nito ang mga gamit nito at lumayas na. Nakakalimot daw ba ang ating bida na mas malakas daw sila at nasa 4th level of Moon Realm cultivation na daw ito at isang iglap lang daw mamatay daw ito na mabilisan. Ayaw na daw nito, puro Saturday bigay na lang daw ito ng ating bida ang kailangan nila. Nagmayabang naman itong kalbong patay gutom na siya na daw bahala sa ating bida at manood daw ito, papakita daw nito ang mga natutunan niya. Tuwang-tuwa naman din itong kasama ni kalbo na sige at bibigyan daw niya ito ng reward at magugustuhan daw niya ito. Kaya wag masyadong magmadali para yung mga naturo daw nito maalala niya at hinay-hinay din at mahina lang daw ang kalaban nila. Tinutukoy nila na mahina ang ating bida. Wag daw mag-alala ang ating bida at hinay-hinay nito, papahirapan daw ang ating bida hanggang ang ating bida daw ang magmakaawa na patayin na daw siya. Tinatawanan lang ito ng ating bida ang mga pinagsasabi nila. Mas lalo naman tuloy na init ang mga ito at ayaw na daw niyang paglaruan ito, paptayan na daw niya ang ating bida. Pagod na daw itong mabuhay talaga. Kailangan daw bang hindi tumawa ang ating bida sa mga pinagsasabi nila? Kailangan ba nito matakot at ano nga ba ang dapat gawin ng ating bida? Sarkastikong sinasabi ng ating bida kung paano nga daw sasabihin niya para sabihin niya. Pero sabi ng ating bida na nagseryoso na kailangan daw bang magpanggap ang ating bida at mga ito na malalakas daw ba talaga, di daw ito gagana sa ating bida.
Sumugod nga ang ating bida rito na nakakainis daw ang mga taong katulad nila at nagulat din si Kalbo na parating ang ating bida na aatake sa kanya. Kabado nga ito sa palapit na atake ng ating bida at dido ito gagana pero pinagpapawisan siya ng sobra. Sapol na sapol sa pagmumukha ng patay gutom na kalbo ang kamao ng ating bida. Sobrang gulat nila at bilis nga daw at ang lakas ng ating bida at lipad nga itong kalbo sa malayo at tumama pa ito sa isang puno. Biglang nanginig itong kasama ng kalbo at nakita gaano pinatalsik nito ang kasama niya at bulagta ito. Agad-agad itong lumuhad at sumusuko na nga daw ito sa ating bida, maawa daw itong ating bida. Mercy talaga ba, paano pag mas mahina ako sa inyo di nakuha nyo na gusto nyo galit na nasasabi ng ating bida at ngayon nalaman nyo ang totoo, gaganyan ka naman. Seryoso nga daw ito na humihingi ng tawad, naglabas naman ito ng map para sa ating bida na tanggapin daw ito ng ating bida, kahulugan ito ng seryoso daw ito sa paghingi niya ng tawad. At alam niya wala daw din mapapala ang ating bida kung patayin siya at wala daw itong saysay sa mundo, isa lang daw siyang galang aso eka nito na nagmamakaawa sa ating bida. Di pa nakikita ng ating bida ang buong mapa pero na-analyze na niya ito at ito daw ay related sa 20 Heavenly Fire. Bakit daw may ganitong ka-important na treasure na nandito sa location niya? Pumayag na ang ating bida at kukuhanin na niya ito. Sabi naman ng ating bida na sige, payag na daw siya at gaano daw K-Toto ang mapa na hawak nito at mabubuhay daw ito, wag daw itong mag-alala eka ng ating bida at nasasabi naman nitong patay gutom na salamat daw at bubuhayin pa daw niya ito. Nakita ng ating bida ang mapa at grabe daw, pwede bang possible na totoo daw ito? Meron nga itong masamang balak sa ating bida at halata naman na naging interesado daw itong ating bida at pagkakataon daw itong mabaliktad ang lahat, sabi sa isip nito. Habang busy ang ating bida, aatake naman itong patay gutom na ito at wala namang reaksyon ang ating bida. Alam naman ng ating bida ang pinaggagawa nito at tininan niya ito ng nakakalokong tingin. Paano daw ng ating bida na malaman ito? Kahit malaman daw ito ng ating bida di pa rin daw makakaiwas ang ating bida sa atake niya at mamatay na daw ating bida. Sabi nga ng ating bida na nakakairita daw itong patay gutom na ito habang sesebayan ng ating bida ang atake nito ng isang sipa, nawala naman ang angas at tapang nito nang maunawaan nitong patay gutom na ito na dihado siya at walang confidence na nasa sasabi nito na. Nakakatawa daw ang ating bida at napakahina nito at di daw siya masasaktan kahit matamaan daw ito ng ating bida pero halata ang kinakabahan na ito ng malala ayon sa pagmumuka pa lang nito. Ganun na nga ang nangyari, nagawan ng ating bida na mabali ang kamay nito at talsikan ang mga dugo, at umalangaw na ang sigaw nito at nasasabi ng ating bida na masyado daw itong mayabang pero saan na nga daw yabang nito na di ito masasaktan sa atake ng ating bida na nakangiti pa ang ating bida sa nakikita nito. At napasuka na din ito ng dugo, sobrang nainda nito ang lakas ng atake ng ating bida, gaya nga ni Kalbo tumilapon din ito ng kalayuan at bukod sa nabali na ang buong braso nito pati ang katawan nito ay bagbag sa pagbubulusok nito sa mga kakahuyan at tinmatamaan ng katawan niya, di lang yun pati ang malaking bato ito ang pinagbanggaan niya sa sobrang lakas na bitak din itong malaking bato na tinilapunan nito, at pinamalas nga ng ating bida ang lakas nito at bilis na agad itong nakapunta saan ito bumulagta ang ating bida. Sobrang pagtataka nitong patay gutom na ito ang nagawa ng ating bida na habang naiinda nito ng sakit sa buong katawan na gagawa parent, nitong magtanong ano nga daw ang ating bida ang layo daw ng cultivation nila pero kayang-kaya daw sila ng ating bida o nagpapanggap lang daw kaya ang ating bida. At sabi naman ng ating bida sa mga sinasabi ng patay gutom na, oo nakikita mo na ang baba ng cultivation ko pero ang mali nyo masyadong minamaliit ang mga ganun pero anong namulat mo ngayon, magsilbing aral yan kung mabubuhay ka pa sa ataking natanggap mo eka ng atinch bida. May sasabihin pa sana itong patay gutom na kasama ni Kalbo kaso. Biglang nalagutan yata ng hininga at kinagulat din ng ating bida. At nakakatawa naman pilit ginigising ng ating bida ito kung patay na ba talaga at may katanungan pa do ang ating bida pero napasobra daw ito, susunod daw magpipigil daw ang ating bida. Sige daw kahit di daw nito malaman ang totoo pupuntahan peren daw ito ng ating bida kahit din ito confirm ng tuluyan kung totoo ang mapa na hawak ng ating bida. At dali na daw baka daw meron pa do itong kasamahan na papunta rin sa Heavenly Treasure na Heavenly Fire. Mauna na nga daw sila at sumang-ayon din ng spirit beast nito or tuwang-tuwa pang nakikipagsabayan sa ating bida.
At habang nasa paglalakbay na ulit ang ating bida, pinapaliwanag nito sa kanyang spirit beast pet na ang Heavenly Fire ay lubos din makakatulong sa mabilis na recovery ni pag na-unsure, di lang pati ang pag-angat din daw ng cultivation nila, at makikitang natutuwa din ang spirit beast pet ng ating bida. Agad naman nalungkot itong spirit beast pet ng ating bida dahil sinabi nito na pero ang pag-absorb daw nito ay di daw pwede dahil meron daw itong masay ang lakas ng chaotic fire na nasa loob ng katawan nito at masasayang lang daw ang Lotus Earth Fire kaya di ito epekto sa kanya. Pero pinalakas ito ulit ng ating bida na siya na daw bahala sa Lotus Earth Fire, ating bida na daw gagamit nito, pero sa hinaharap daw tutulong ang ating bida na lumakas daw ito, kaya ng tuwang-tuwa ang spirit beast pet nito. At alam naman daw nito ang gusto ng ating bida kaya magtiwala daw ito at ano bang gusto nito, at sumagot itong spirit beast na may karne itong sinasabing gusto niya. At lahat daw na ang mangyayari pero mag-behave daw ito at may barbecue daw itong masarap, kaya naman tuwang-tuwa ulit ito at nagre-request pang maanghang daw eka nito. At sige daw lalagyan daw nito ang sili at ito daw request ng spirit beast pet ng ating bida. Nakarating na ang ating bida sa isang location na nandun sila sa harap nito at hinahawan nito ang kuweba dahil gusto ng bida ano daw ang totoo pupuntahan, kaya ina-analyze ng mabuti ang location na sinabi ng ating bida. Agad naman nag-response ang mapa, parang ito daw ang kakaiba, mukhang totoo daw ang mapa na hawak ng ating boda eka ng ating bida. Agad ngang gumawa ng reaction ito at umikot-ikot ang compass ng ating bida, humanda daw itong kasama ng ating bida dahil gagawan ng paraan ang ating bida na mabuksan ito. Nagkaroon naman nag-reaction ang malaking bato na ito at may mga puwersa ang kumakalat sa paligid. Nagawa naman ng ating bida ang location entrance nito, at kahit daw pala ang pinaka-expert sa lahat, malabong ma-detect daw talaga ito dahil kakaiba ang pagsiyado nito, na kapag wala kang tamang mapa at kaalaman di mo nito matatagpuan eka ng ating bida. Agad naman pumasok sila at check daw ng ating bida kung totoo daw ang nasa mapa. Sa loob pinakita ang lawak at medyo mapanganib ang mga bato na endot sa loob at medyo kakaiba nga. Pinaliwanag ulit ng ating bida ang Heavenly Fire ay sobrang hirap daw matuntun ito at sobrang bisa daw sa mga demon clan din daw nito at lalakas sila. At pinakita naman ang mga aninong mga 10 Great General na immortal na makakatulong din daw sa kanila ito kahit kapitang got okay. Napaliwanag pa ng atin, bida na ang isang Great Emperor na si Zunwang at Yanfei na sobrang sikat daw sa loob at labas ng clan. At kahit daw merong Heavenly Fire nasa rank ay 49th ang kimikita, paano na daw kung maabsorb ng 10 Emperor, sobrang lalakas daw sila. Paano daw kung ating bida ang makakuha nito, ay sobrang gigil nga itong ating bida na makuha ang gusto nito kasi gusto nito ang rest din, wag lang kalokohan. Pag nakuha na nga daw itong ating bida, mabilis na lang ito lalakas. At kailangan nilang makuha ito at ang ayon din itong ang ancient beast ng ating bida, at habang paabas sila tinatanong ito ng ating bida kung ready na daw ba ito at naglisik din ang mata nito at seryoso nagsobra. Sobrang bango nga nag-supremacy ng feral de. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun, available na nga sa ating TikTok shop, nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Nakaraan tuluyan na ngang bumalik ang cultivation ni Zuan dahil sa pills na binigay ng ating baday na unti-unti na sisink in sa kanyang utak ito. Sa kasabay ng pagbalik ng lakas ng brother ng ating bida na si Zuan, na kwento ng uncle nila ang panibangong individual na member din ng Lin family na si Lin Wei na isang prodigy ng bansa nila. Kaya naman mas ginanahan ng ating bida na mag-cultivate para mas lumakas siya at makalaban si Lin Wei kasi na-excite itong masubukan ang lakas niya. Makikita na inabot ang 3 araw ang ginagawang pag-insayo ng ating bida. Dahil sa mataimtim na pagkukultivate ng ating bida, na kapag breakthrough ito till 6th level, kaya sobrang nasisiyahan nito. Pagkatapos nga ng pagkukultivate ng ating bida, lumabas na nga sila at gusto nilang subukan ang lakas nila at maghuhunt daw sila sa paligid ng First Beast Forest. Di naman nagtagal ang inaasam ng ating bida na masubukan ang lakas nila ay nagbunga dahil may lumabas ng Fire Beast. At galit na galit ito at aatakihin ito ating bida. Pero pinakita ng ating bida ang lakas nito na kahit ang Fire Tiger Beast ay nagawa nitong paglaruan at matapos na mabilisan. At pagkatapos ng mapaslang ng ating bida ang Fire Beast Tiger, meron naman dumating na patay gutom na dumating at
Pinapa-surrender nila ang mga lahat daw ng resources ng ating bida para di daw mapahamak ang ating bida. Pero pinakita ng Team Bida na hindi ito papatinag sa mga patay gutom na ito kahit mas mataas ang cultivation nila kaysa sa ating bida at tilapon nga ang isang patay gutom sa atake ng ating bida at kinagulat ng sobra naman ng kasamahan nito di nito inakala ang ating bida na ganito kalakas. Kaya naman agad itong lumuhad at nagbigay ng regalo sa ating bida at wag daw siyang patayin at agad naman tiningnan ng ating bida ng binigay nitong mapa. At nang naanalisa ng ating bida ang mapa di ito mapakaniwala kung totoo daw ito at related ito sa heavenly treasure na heavenly fire. Kaso habang tinitingnan ng ating bida ang mapa na binigay nitong patay gutom ay aataki at seselisita sa ating bida. Siyempre di ito gagana sa ating bida dahil agad nito magkoko-counter at kinagulat nga din ito ng patay gutom. At gaya ng naunang patay gutom na kasamahan nito tilapon din ito at mukhang mas malakas pa ang ginawang atake ng ating bida ito. Pagkatapos ng trabawin ng ating bida ang mga patay gutom na na-encounter nila di nila inasahan makakakuha ayla ng napakahalagang treasure kaya nga daw pupuntahan nila ito kung totoo nga daw ito at mamadali na sila baka may mga kasamahan pa daw mga ito na papunta roon at maunahan sila at saang ayon naman ang spirit beast ng ating bida sa mga sinabi nito. Nakarating na nga ating mga bida sa tinuturo ng mapa kaya nga sinasabi ng ating bida na tama naman ang tinuturo ng mapa sa ating mga bida raw. Kaya nga naman sinubukan na ng ating bida na buksan ang pintuan saan tinuturo ng mapa sa ating bida. Kaya pagkatapos nito sila ay pumasok na at sinasabi na kahit daw isang immortal emperor di daw itong matatagpuan dahil sobrang daming restriction at pag walang tamang mapa di nga ito mahahanap kaya nga papasukin nila para malaman kung totoo daw ang mapa o hindi. At naramdaman ng ating bida meron ng kakaiba sa loob at habang pinapakita ang isang asul na apoy. Di nga mapakaniwala ng ating bida dahil nasa harapan daw nila ang sobrang halagang treasure sa mundo totoo ba daw kaya ang nakikita nila eka ng ating bida na dahan-dahan naglalakad papunta roon. Gulat na gulat ang ating bida parent dahil nang malapitan nila ito ay sobrang laki pala daw at umaapaw ng sobra-sobra ang aura nito na kahit sino pag nakita daw ito ay gugustuhin makuha at makikipagpatayan daw kung sino ang makakita nito at sobrang laki daw ng magiging impact sino ang mapapasa kanya ito. Agad naman nilapita at hinawakan ng ating bida ang Heavenly Lotus Earth Fire na ito daw ay kahit sino pwedeng sunugin ito pero bakit daw parang may mali sa Lotus Fire ngayon at walang nararamdaman ang ating bida nang mahawakan niya ito. Kaya nga sinimulan ng ating bida na mas analisahin ito at ang sealed na ginamit daw dito ay mahirap mabuksan para mas makita at maabsorb ito ng ating bida sobrang komplikado nga daw. At naisip ng ating bida na meron pa daw ibang paraan para dito. Kaya nga nag-concentrate ang ating bida at may susubukan ito at tulala ang ating spirit beast na nakatitig ang sa ating bida na may sinusubukang gawin. At buong puwersa nga nitong may sinubukan at mabasag nga daw ito eka ng ating bida na nag-release din ng kakaibang aura para e-break ang sealed. Sa ginawa ng ating bida nagkakaroon ito ng unti-unting resulta at yumayanig sa buong location ng ating bida. Umihip nga ang sobrang lakas na hangin at kakaiba ito. Ang Lotus Fire nagkaroon ito ng mukha at umuugong ng malalim at umaalangaw din sa buong kuwebo kung saan ito naroon. At sabi ng ating bida kaya pala kakaiba ito ang soul ng Lotus Fire ay nandito pero ang katawan nito wala rito paano daw nangyari yun sino daw ang gumawa nitong kalakas na nilalang. Unti-unting nagre-release ito ng sobrang lakas na aura at nakikita at raramdaman ito ng ating bida at ang spirit beast nito. Maganda naman ang nararamdaman ng ating bida na di daw masasayang ang pagpunta niya rito kahit ang soul lang nito narito ay umaapaw peren daw ang lakas nito. Bigla naman itong nagsalita at akala daw nito ay may malakas na individual na tumawag at gambolain siya isa lang daw pala itong lamok o insekto. Nagsalita ulit ito teka nga daw, bakit nga daw nagawa nga ng ating bida na mahanap ang pag-activate at ma-force itong sealed na ma-break dahil meron daw ang ating bida na divine sense. Tinuwanan lang ito ng Lotus Fire ano naman daw kung meron itong ating bida ganong kakayahan kahit napakahina naman daw nito at sakto lang daw at fit ito maging vessel niya at makaalis daw saan ito at mas lumakas para makuha ang iba pang lakas nito. Di makasagot ang spirit beast ng ating bida sa tanong nito na sounds familiar daw ang ginagawa nitong Lotus Fire at alam na alam ng ating bida na mababaliktad na naman niya ang sitwasyon.
At naiinis naman ang Lotus Fire bakit daw di siya pinapansin nito at basura daw ito pero kung gusto daw nitong mamatay agad pagbibigyan niya ito ng mabilisan. Huwag na daw pumalag ang ating bida at kukuhanin daw niya itong kaluluwa at katawan ng ating bida at nag-release ito ng sobrang lakas na aura. Nagseryoso nga ang ating bida at nasasabi at unti-unti nang pumapasok sa katawan niya ang soul ng Lotus Fire kailangan iyang maghanda. At agad-agad nang nagkakaroon nag-reaction ang katawan ng ating bida at parang nagagawa ng Lotus Fire na makontrol ang katawan at kaluluwa ng ating bida. Mukhang nagawa na yata na makuha ng Lotus Fire ang katawan ng ating bida. At pinakita naman na hindi ito nagwagi kundi nabaliktad pa ito ng ating bida at nasasabi ito na malakas daw ang soul nito pero sa katotohanan daw kaya ba nitong makuha ang kaluluwa ng isang immortal emperor na hihibang nido ba ito? Pumipiglas pa rin ito at paano daw nangyayari at ang hina daw ng ating bida pero bakit ganito daw ang kaluluwa nito at sino daw ba talaga ang ating bida nito at tinitingnan lang ta ng ating bida habang nagrereklamo. Tama na daw at wala na itong magagawa kahit daw tumakas ito nahihibang na ng ating bida. Humanda nga ito at wag daw itong mamatay at unti-unti nang sinisimula ng ting bida ang pagre-refine rito sa soul ng Heavenly Lotus Fire. At nag-breakthrough itong ating bida sa 7 level pero kahit di pa ito ang lahat ng lakas ng Lotus Fire at least nag-level up ito at mabilis na lang daw mag-heal ang gusto ng ating bida sa katawan nito. Pinagmamasdan nga ito ng ating bida at nakuha na talaga nito ang Lotus Earth Fire. Pinalabas na nga ito ng ating bida at lumabas ito at sinabi nito na master daw ano daw ang mapaglilingkod ito ng ating bida, at sabi naman ng ating bida na nasaan daw ang location ng katawan nito. Nasabi na nga nito muna sa tanong ng ating bida saan daw ang katawan nito 3 taon daw ang nakalipas meron daw ang number 1 na malakas at expert sa split soul and body at ganun nangyari sa kanya na sealed katawan niya ng nasa Skystar Academy. At mukhang alam na ng ating bida sino daw yun at sinabi nito ito ba si Sword God Feng Wuji Guang. At oo nga daw siya nga daw ng Lotus Fire. Kaya nga pinaliwanag din ng ating bida na si Sword God Feng Wuji Guang ay isa talaga sa pinakamalakas sa mundo at napaka-invisible nga daw ito sa laranganan ng lakas. Marami daw ang gustong makarating sa tugatog ng tagumpay pero mahirap makapunta roon dahil sa mga resources na mahirap makuha at mga taong hihilahin ka pababa at mahirap makahanap ng totoong makakasama seryoso itong nasasabi ng ating bida. At itong si Feng Wuji Guang ay kino-consider na strongest person in the Star Continent. At may mga sabi-sabi na bigla na lang itong umalis sa Star Continent matagal na daw na panahon pero hindi naman na narinig ang pangalan nito sa Immortal Realm. At sobrang nag-iisip ang ating bida baka daw may iba pang mundo bukod sa mortal at immortal na mundo kaya ng ating isip ng ating bida. Hayaan muna ng ating bida sa Lotus Fire di naman mahalaga ngayon yan pero ang mas priority natin ngayon mahanap na saan ang katawan mo nito. Mukhang Daiko may iwasang di magpunta sa Star Academy muna kaso kailangan pala ngayon na dahil nandun ang katawan mo di na ito maiiwasan na sasabit ng ating bida habang palabas na sila sa kuweba. At nasasabi ng ating bida habang meron itong napatay na malaking halibaw na ahas na simula ng ma-refine ito ang Lotus Fire sobrang pinadali na ito ang pagpatay kahit pa nasa 9th rank at ngayon daw mas bibilas pa lalo ang pag-breakthrough ng ating bida at makikita nga ang dambuhalang ahas na kinukuha nito ang core nito. At habang naiisip ng ating bida na sa lagay daw ngayon walang-wala siyang magagawa kung ngayon daw ito pupunta sa Tianyuan Academy at kailangan pa nito mas magpalakas pa at meron itong nararamdaman na kakaiba kaya ito napatingin sa dikalayuan. At mukhang inasahan ng ating bida ang pagsabog sa dikalayuan sa location niya at nakakaramdam ng ating bida na may kasunod pang di maganda na mangyayari. Sabi nga ng ating bida na spirit power fluctuations katanungan ng ating bida at ang spirit beast pet ng ating bida nahihirapan tumayo ng maayos. At tumalon ang ating bida sa taas ng puno para tingnan ano ang pagsabog sa dikalayuan nila na mukhang may naglalaban daw na mga cultivator. At sa pagsilip ng ating bida nakikita ga ito ang naglalaban na cultivator sa dikalayuan sa location nila. Nakita nga talaga ito ng ating bida na sobrang dami nga daw mga tao at ano daw nangyayari pinagtutulungan nila ito ano yun pag nanakawan nila ng ating bida sa analisasyon nito sa mga nakikita niya. Pinakita naman sa malapitan ng labanan ng mga cultivator mapapansin na kahit mag-isa ito ang nasa kalamangan at makikita daw na iisa lang daw ang mga kasuotan nito mukhang di daw sila nagkakasundo sa pagkahati-hati ng kayamanan nila.
Sobrang lakas nga nito at sabi pa ng ating bida kahit marami silang 9th level star pero walang laban pa rin sila sa nag-iisang 2nd level of Moon Realm na cultivator, pero sobrang tatapang nila para kalabanin ito. Makikita naman itong cultivator na nasa level ng 2nd Moon Realm ay naglalawi pa at gutom na gutom pumatay dahil sobrang ginaganahan ito. Kaya lahat ng mga lumalapit parent dito bilis lang nito pinapalipad ng walang kahirap-hirap. Bigla naman nito napansin ang presensya ng ating bida at nasasabi pa nito na nalilito ito at din ito nakokontrol ang lakas niya kaya sumasabog ang aura nito at naghahanap ng away pag di nga daw nito na control pa ito pwede din daw itong mapahamak eka ng ating bida na wala sa kaniya kung nakatitig ito sa ating bida ngayon. At habang pinapakita ang naglalaway na individual na ito na naging lasing sa lakas nito ay nakakaramdam ito ng matinding ilusyon na lahat ng makita nito kalaban. At agad nitong sumugod sa location ng ating bida at nag-ready itong spirit beast pet. Nang ating bida alam nito may panganib na kakaharapin nila. Agad-agad nga nitong inatake nito ang ating bida at naputol ang sanga ng puno na pinagtatayuan ng ating bida. Tuwang-tuwa at sabik-sabik itong mapatay ang ating bida. Nasasabi naman nitong patay gutom sa pagpatay sa ating bida na nakapagsalita ito na ang 7 divine purple chi fruits ng ating bida ay makukuha daw nito para mas mag-breakthrough at lumakas daw ito agad. Makikita naman na basic lang sa ating bida na makailag sa kahit anong atake nito kahit mas mataas ito ng cultivation sa ating bida makikita na walang-wala nga ito sa ating bida. Nasasabi ng ating bida habang nakakailagta sa umaatake sa kanya maganda daw na practice ito para makita ang limit daw ng ating bida. Pinagmamasdan naman at inaalala ang ating bida ang logo nito sa damit niya. Nanlaki ang mata ng ating bida at natanto nito na ito ay Tianyuan na namention daw sa kanya dati at ano daw ito teacher ba ito sa teacher in Tianyuan Academy. At sobrang inis na ito sa ating bida na tikman nito ang lakas daw nito. Wala lang sa ating bida at nakailag ito ng walang kahirap-hirap. At ito nga daw ang tumikim sa atake ng ating bida. Ramdam nito ang sipa ng ating bida at sabi ng ating bida na total ito daw at teacher ng Tianyuan pagsisihan daw nito na tinanggap nila si Lin Wei sa inner disciple nito. At pinasundan pata ng paghawak nito sa kamay nito na may gagawin pa ito ng ating bida. At sumigaw ng malakas ang ating bida at mukhang ihahadges nito ang patay gutom na umaatake sa kaniya na teacher ng Tianyuan Academy. Sobrang lakas nga nito pati ang mga sanga na tinamaan nito ay naputol at agad bumaksak sa kalupaan. At hamu pa nga ang aura nito mukhang natapos na ng pagwawala nito at napasuka rin ito ng dugo. Nahimasmasa naman itong patay gutom na guro ng Tianyuan Academy kaso naghihingalo na ito at naghihingi pa rin ng tulong. Nung kita nga nito ang ating bida tulungan daw siya nito at pwede daw ng ating bida na i-recommend daw ito para makapasok sa kanilang Tianyuan Academy at nakatingin nga lang ang ating bida habang sinasabi niya ito at di na nga pinatagal ng ating bida sinabi naman niya na sa Tinjin daw ba nito worth it daw ba makapasok ang isang emperor sa kuta ng mga hamak na langgam daw. Nasabi naman ng patay gutom na guro ng Tianyuan Academy bakit sino daw ba itong bida natin at minamaliit nito ang Tianyuan Academy sinabi pa nitong patay gutom na guro habang nanganginig pa na sa Tinjin daw ba nito daw sa ating bida porke daw may ganun level ng lakas ang ating bida hahayaan daw na hindi daw hipaggagantay ng Tianyuan Academy siya. Napakamot ulo na lang ang ating bida at bakit nga daw lahat na lang ng kalaban ganun daw ang mga linyahan bago sila mamatay. Bago daw ito magpunta sa Tianyuan Academy bakit di daw puntahan muna ng ating bida ang Purple Chi 7 God Fruits. Biglang napatingin ang ating bida sa di kalayuan at may makikita sa kadiliman mga naglilisik na mga mata na handang pumatay at nasasabi nga ng ating bida na familiar nga daw ang ganung aura sabi niya. Mas lumalim na nga ang gabi sa kakahuyan. Meron naman nakitang isang nakabulagta na individual ang ating mga bida kaya agad pinuntahan ito ng ating bida at inaalam kung may buhay pa ito. Kaya nga nung snusuri ng ating bida at nilapat pa ang daliri sa dibdib nito mukhang may nalaman na agad ang ating bida. Mabilis naman nakaisip ng mga pangyayari ang ating bida at nasasabi ito pangatlong bangkay na daw itong nakita nila at halos lahat ng kinamiti nila ay sobrang na-drain ang energy dahil sa matinding paglalaban. Kaya naman wala nang pagdadalawang isip pa kundi puntahan ng ating mga bida ang loob ng kuweba dahil meron daw silang nararamdaman may naglalaban sa loob nito.
Nasabi pa ng ating bida na ang Spark Beast daw na nagre-release ng Illusion Aura ay malapit lang sa location ng ating bida at ang Spark Beast pet ng ating bida ay mukhang kinakabahan sa paligid. At nasasabi ng ating bida ito na ang illusion magic na ito ay napaka-high level daw pati daw ang ibang expert ay mahihirapan din mahanap agad ito. Kinagulat naman ng ating bida ang reaction ng Spirit Beast nito nang biglang lumundag sa balikad ng ating bida na parang takot na takot ito. Bigla naman nagseryoso ang expression ng ating bida sa mga nakikita nito. Nagseryoso naman bigla ang ating bida sa mga nakikita nito sa harapan nila. Ito nga ang tumumbad sa ting mga bida ang mas marami pang bangkay sa loob ng kuweba at iba na ang nakrecreate na uy nito kaya pati ang Spirit Beast ng ating bida ay nahihirapan. At makikitang sobrang nanganginig sa takot ng Spirit Beast ng ating bida. Nasasabi nga ng ating bida na ano daw ang point na ginagawa nito at ang Chaos Spirit Beast daw ay dapat daw din nakakaramdaman ng takot ito ang isa sa mga kinakatakutan pero kabaliktaran nga ang pinapakita ng Beast Pet ng ating bida. At napipiko ng ating bida at gusto na nito paalisin ang Spirit Beast Pet ng ating bida ano bang dapat iataot at baka ba marumihan ng mga paa daw nito. Maglakad daw ito ng kusa niya. Nakakatawang tagpo na ayaw umalis talaga sa paligat nito. Biglang ang huminto sila sa ginagawa nila kanina na pinipilit ng ating bida na umalis na sabi ng ating bida na may mga tao pa raw na buhay dito daw sa cave. At nakita na nga ng ating bida ang mga taong buhay pa pero ang nangyayari ay naglalaban-laban sila at nasabi ng ating bida ang naglaban-laban ay iisang damit daw ang suot in short magkakasama pala ang naglalaban. Habang pinakita ng malapitan ng mga naglalaban-laban na sasabi ng ting bida na under illusions daw ang mga ito sigurado daw ang ating bida gaya ng nakalaban daw nito kanina. At napansin din ng ating bida na may tatlong matatanda na di naaapektuhan ng illusions magic na nasa cave at ang mga tatlong matatanda na nakatayo sa ibaba ay nasa moon realm daw ang cultivation nito. At nagtatalo sila sa pinag-uusapan nila na hindi pa din ba nila nalalaman na saan daw ang may gumagawa nitong ilusyon na sasabi ng isang matanda na malakas daw ang halimaw na gumagawa nito kailangan daw nilang mag-iingat. At kinausap naman ng isang matanda ang mahabang buhok na tinawag itong grand teacher na pinapa-withdraw na daw sila umalis muna daw sila at ang mga student nila kasi mauubos daw ang mga students nila sabi naman ng isa ay tama daw mag-stop muna sila. Kaso na kapag disisaya na nga ito na hindi naman pwedeng umalis na daw sila sa mga oras na ito nandito na daw sila sa location nila dapat makuha nila ang Purple Chi 7 Gods Fruit dagdag pa nito mag-isip daw sila marami na daw na sacrifice nila tapos ngayon pa sila aalis. Seryosong seryoso itong grand teacher na ito daw ay urgent task may mga buhay pa daw silang students. Ayun ang tutulungan daw nila dapat di silang madistract sa goal daw nila at makukuha daw nila ang Purple Chi 7 God Fruits. At malapit na daw nilang makuha yan. Habang nag-uusap-usap sila pinakita ang ating bida ang napag-uusapan nila na pag sinunod daw nila ang sa harapan nila mapupuntahan daw nila saan ang Purple Chi na fruits doon daw ang only way oo daw ay kanila. At nasasabi ng ating bida na ito pala ang mga elders ng famous Tianyuan Academy at kahit mamatay daw lahat ng mga students nila okay lang basta makuha nila ang gusto nila. Napag-isip naman ng ating bida na kung hindi daw ito maramdaman ng tatlong elders ganun na lang daw kalakas ang Spirit Beast. Kaya naman nakaisip ng solusyon ang ating bida at nag-concentrate ang ating bida naglabas ito ng aura sa kaniyang mga kamay at pinagmamasdan naman ng Spirit Beast. Gumamit pala ng kakaibang teknik ang ating bida at nagningning ang mga mata nito. Pinakita naman ng ating bida na ang kakayahan ng teknik nito na hindi nila nagawang mahanap ang may kakagawan ng illusion at ang purple fruit ay nasa tabi lang nito na hindi nga nito nakita ng mga Grand Elder. At pinakita na nga ang beast na nagbabatay rito at patuloy naglalabas ng illusion spell sa itaas pa talaga ng hinahanap nilang prutas. Kaya nga labis na nabibigla ang ating bida sa mga nakikita nito at tataka sa mga elders ng Tianyuan Academy na ganun ba sila kaina at di daw nila naiisip yung nasa paligid lang pala nila yung hinahanap nila. At naalala ng ating bida ang isang katulad itong emperor na may ganitong beast pet daw na ganito ang kakayahan na sinasabi na walang talab daw sa kanilang mga emperor ang beast pet na kakayahan nito pero sa mga mababang mga tao ay lubos-lubos daw ang epekto ito. At pinag-iisipan pa nga ng ating bida na hirap din makakuha ng ganitong beast pet.
Pero sabi ng ating bida habang kinkuha ito ang lagayan ng sandata niya na pero sa mababang kanton na ito dito pa daw siya makakatagpo ang ganito at mahirap na daw mapalagpas yung ganitong pagkakataon daw. Dagdag pa ng ating bida na kung eko-compare sa kanyang spirit beast pet ay malayo-layo pa daw ito pero sa hinaharap patuloy ng lakas nito ng walang hangganan dahil kasama daw siya nito at habang lumalakas ang ating bida pati ito sobrang lalakas nga daw. At dahan-dahan lalakad ang ating bida papunta na sa devouring rat na spirit beast at naglalabas ang ating bida ng emperor aura at pipilitin daw ng ating bida na mag-submit din daw ito sa kanya. Kaya tumalon na ito papunta rito kahit alam ng ating bida na may mga makakakita rito. Kaya nga paglanding nito kinagulat agad ang mga elders at nagtatanungan sino daw ang ating bida na dumating. Kaya nga agad na sinita ng mga ito ang ating bida sino daw itong Lapastangan na dumating at saan daw ito galing. At sabi ng isa ay may pagkababa ang tingin sa ating bida na isa lang daw bata ang ating bida. Pero kinagulat ng head elder teacher ang hawak ng ating bida at nagtatanong bakit may ganyang tools ang ating bida at nasa emperor level daw ito saan daw ito kinuha ng ating bida kaya naman na nagulat din ang kasamahan nito at nasasabi totoo daw ba nasa emperor level daw ito baka naman nagkakamali lang daw ang head elder teacher at ang value daw nito kung tutuyusin mas mataas pa sa purple cheese 7 gods fruit daw. At nasasabi naman ng isang elder na naging patay gutom na dapat daw makuha daw nila yun at sobrang malaki ang maaambag daw nito sa kanila syempre naman daw makukuha nila ika naman ng head elder teacher na naging patay gutom na. Kaya nga ayumandar na ang pagkapatay gutom na ng head elder na bigay at isuko daw nito ng ating bida at wala daw mangyayaring masama sa ating bida at bibigyan daw nila ito ng kapalit nito at hahayaan daw mabuhay ang ating bida at wala daw itong matatanggap na sakit sa katawan ika nito. Nginitian lang ng ating bida ang mga pinagsasabi ng mga patay gutom na elders teacher ng Tianyuan Academy dahil alam na ng ating bida na mangyayari daw ito. At mas pinalakas palalo ng ating bida ang aura ng pagiging emperor nito ito daw ba ang gusto nilang makuha eka ng ating bida pinapakita ng ating bida na kayang kanya itong mga patay gutom na elders ng Tianyuan Academy. Kung makakaya daw nilang makuha ito sa ating bida hindi daw puro salita bibigay daw ito ng ating bida at mas nag-release ito ng sobrang lakas na aura at sobrang lakas ng hangin na bumabalot ngayon kung saan ang location ng purple fruit at devouring rat na spirit beast. Bigla naman di makayanan na makagalaw ng maayos ang mga elders sa ginagawa ng ating bida sa kanila. Natatakot na nga ang ibang patay gutom na pinapa-retreat na niya ito at paano daw nangyayari ang maayos na pag-control sa ganiyang kapangyarihan ay kanila. Nagalit nga ang head elder na wag daw mga tanga at bobo mga ito isa daw panlilin lang ang ginagawa ng ating bida dahil di daw ito sa ating bida kundi sa hawak daw ng ating bida ito at nakikita nila isa lang daw bata ang ating bida kanyang kaya daw nila ito lalo tatlo daw sila at kaya nilang mabura ang ating bida. Kaya naman daw humanda daw ang ating bida kanitong patay gutom na head elder di daw ito natatakot sa pinapakitang panlilan lang ng ating bida. Uulitin daw nito dagdag ng patay gutom na head elder hahayaan daw nilang mabuhay ito sa huling pagkakataon, di daw sila bobo at mahina daw ang cultivation ng ating bida. At agad nang umatake ito sa ating bida ang head elder na patay gutom na head elder na ano daw tinatayo at ginagawa ng mga kasamahan nito tatlo daw sila mag-isa lang ang ating bida pagtulungan daw nila ang ating bida. Sumang-ayon na nga ang mga ito at naghanda na din ng pag-atake sa ating bida. At sama-sama na silang umatakski sa ating bida pero nagagawa pa rin ng ating bida na mas alag ang atake nila kahit tatlo pa silang nagsabay-sabay mapatay lang ang ating bida. Makikita naman na sobrang lakas ng impact ang nangyayari sa labanan nila. At sabi ng ating bida at natutuwa pa ito na daw ba ang kakayahan ng mga elder teacher ng Tianyuan Academy. Tuwang-tuwa naman ang ating bida kahit pinapaulanan nila ito ng mga atake nila kahit gaano magtagal. Pa ito kayang-kaya niya ito at makikita na pati ang spirit beast nito na inaantok din, at tanong pa ba ng ating bida na makakayanan ba nila pag ito naman daw ang umatake. Kaya tama na daw at matatagalan pa daw ang pagkuha nito ang dapat nitong makuha kaya medyo nagseryoso na ulit ito ating bida. No choice naman na ating bida gusto nito matapos na lahat dapat makayanan nila ng atake nila at unti-unti nag-iiba ang flow ng aura ng ating bida. Ramdam na ramdam ng mga elder ang lakas ng ating bida na nagugulat sila paano may ganong kalakas ang ating bida totoo daw bang bata pa talaga ito. Grabe naman ang lakas ng ating bida at sobrang nakakatakot ng aura nito.
Makikita naman sa ginagawang atake ng ating bida mga elders ay unti-unti natatangay ng malakas na hangin ng ating bida at imposible nga daw ang nasasaksihan at pinapakita ng ating bida gaya ng sinasabi ng Grand Elder. Pati ang Grand Elder ay nalilipad na rin ng malakas na hangin at mga iba nitong kasahan ay sumisigaw na tulungan daw sila at natatakot na mga ito. Di lang ito malakas na hangin kundi may kasamang malakas na aura na tila ang mga elders ay unti-unting natutuno. At pinakita na nga gaano ang apekto ito sa mga elders ang atake ng ating bida. Makikita naman na unti-unti nang humuhupa ng ginawang atake ng ating bida at walang makikitang trace ang mga elders na nagawang atake ng ating bida na tila nabura ito ng walang bakas. Nag-alala naman ang spirit beast ng ating bida sa kanya at makikita na labis din na. Pagod ang ating bida at na-drain din ang lakas nito pero buti nanggalang daw laking tulong ng earth fire sa kanya at unti-unti nagbabalik lakas nito ng mabilis at nakakapagod mahirap talaga ang ganung mga atake daw. At naiisip ng ating bida na sobrang laking energy daw ang nauubos sa kanya pero ngayon kailangan di masayang ang ginawa nito at mag-submit daw sa kanya pero ng spirit beast matagal-tagal pa daw na makaka-full recover ito. At nag-release ulit ito ng Emperor Aura ang ating bida at kahit maubusan ito ng lakas kung mapapasubmit daw nito ang Devouring Rat okay na okay daw at may pag-aalala pa rin ang Spirit Beast ng ating bida rito kasi nakatingin ito ng ganon. At ginulat nito ang Spirit Rat at nasabi ng ating bida na wala na daw ang mga pangamba nito at siya daw ang naglinis sa mga ito. Kaya nga di rin inasahan ng Spirit Rat ang ating bida na natagpuan ito ng ganon kabilis. Biglang-bigla pera ng Spirit Rat na napag-iisip nito paano ito natagpuan ng ganun kadali at walang kahirap-hirap. Makikita na takot ang Spirit Rat na alam nito na hindi normal ang ating bida at naiisip nito na katapusan na nga daw niya at nakatingin lang ang ating bida rito. At ang Spirit Beast ng ating bida ay nagagalit rito at sinasabi ng ating bida wala daw talab itong illusion ng Spirit Rat sa kanya dahil nakikita ito ng ating bida ng malinaw. Unti-unti nang kumakalma ang Spirit Rat mapapansin dito. Sabi naman ng ating bida habang nagre-release pa rin ito ng aura, gusto mong malaman bakit nagagawa kong makita ka at kahit anong gawin mo di aapekto yan simple lang nasa katawan ko ng mahinang status ko ngayon pero ang spirito ko at mga dugo ko ay isang ganap na emperor kaya mga ganyang tricks wala lang sakin at kung ikaw gusto mong lumakas din kailangan mong ag-submit sa akin para makaangat ka na din sa cultivation mo eka ng ating bida rito na kinakausap ito ng Spirit Rat ng seryoso. Agad naman nagbigay ng galang itong Spirit Rat at nauunawaan ito ng sinasabi ng ating bida. Kaya sabi ng ating bida na pwes ina-accept muna ko bilang master mo bibigyan kita ng Reg Aling Lubos. Mung ikakasaya ka ng ating bida at nag-release ito ng kakaibang teknik. Habang nakayuko ito at nagbibigay galang papunta naman rito ang regalo ng ating bida. Makikita natin isang patak ng dugo pala ito ng ating bida itong naregalo sa kanya. Nagkakaroon naman ng kakaibang epekto ang pagbigay ng ating bida ng Emperor Blood rito na unting-unti bumubulwak ang aura nito katibayan na maganda ang nangyayari sa kanya pagbibind ng ating bida rito bilang ganap na spirit beast na din ng ating bida sa pagtitim dito. At nakatulog na nga ito at nasasabi ng ating bida na maganda ang nangyari success daw kaya paggising daw nito at na-consume nito ang Emperor Blood nito ay mangyayari na magiging ganap daw na Devouring Spirit Rat na ito. Pinakita naman ng isang gusali at ubod nga itong malaki at marangya na may pinapalibutan ng matataas na pader. At pinakita may mga tatlong individual ang nakasakay sa karwahe at mukhang papasok sila sa gusali na yun. Nasasabi naman ng isang individual na ang nakikita nito hindi daw ito ganun kalakihan masasabi na daw bang isa itong city walang-wala daw ito sa Imperial City. Sinasabi naman ng isang kasamahan nito at tinawag itong Young Master na ang Tianyu City ang pinakamahina daw sa Tianyuan Dynasty paano daw makokompara ito sa Imperial City at ang pinakitang gusali ay ito pala ang Tianyu City. At tinanong din nito ang isa nilang kasama at pangalan nito na tinawag ay Yun Xiang, na wag daw itong mag-alala wala daw silang ma-encounter rito na malalakas walang-wala daw ito sa main branch sa Imperial City. At nasabi nga nitong Young Master na ito na totoo daw walang-wala ito sa main branch sa Imperial City pero meron daw malakas daw na Lin Wei ang pangalan golang sa Lin family at kahit daw si Master Jia ay ayaw nilang makalabanta at walang-wala pa rin daw sa kanilang gayon family at pinakita naman na ang tatlong individual na ito ay gamey lang sa pamilya ng ating bida na yun family.
At sabi naman nitong isang young master na golang sa Imperial City na pwede naman daw nilang kausapin ano daw talaga ang identity ni Lin Wei ay ito nga daw kasi ay ang Shangguan family son-in-law at sa totoo daw ba magkakaroon ng pake ang Shangguan family sa life and death of son-in-law pag maglalaban sila dagdag pa nito walang bilang ang Lin family. Maririnig naman ng isang individual na yapak nito na pagbaba sa karwahe. Nagbigay galang naman itong kasama nitong individual na kung willing daw gumawa ng action ngayon susuportahan daw niya ito at maraming salamat daw in advance sumagot naman itong young master na di daw libre ang ginagawa niya kaya daw sila narito ngayon para makakuha ng panibagong reinforcements at wala siyang pake anong nangyayari daw ngayon dito sa Tiyuan City. Sabi naman ng matanda dito sa young master sa isip-isip niya bahala daw ito sa gusto niyang gawin pero di pa rin ito bilib sa kanya. At nagpapanggap ito na tulungan daw sila at amang isang servant nito ay di rin ito pinapansin. Nasabi na nga nitong young master na iyan na daw ito at kunin ito ang kabayo niya at ayaw niya o na dead ile siya dagdag pa nito na wag daw itong mag-alala once na nadaan na sila sa Yun family wala daw silang gagawing masama gusto lang daw nito makilala ng ating bida rin. At agad naman nang pinakita ang karatula ng Yun family. At biglang may malakas na tunog ang nangyari at may binalibag na tao rito sa karatula ng Yun family. Kinagulat nga nito nag-uncle ng ating bida at ni Sian at ang tumulapon pala si Yun Ming pala ito na ganun na lang ito na balibag ibig sabihin malakas ang nakalaban ito. Pinakita naman ng mga salarin kung sino ang gumawa kay Yun Ming at mapapansin mga masasamang nilalang mga patay gutom na naman nakakalabanin ang Yun family. At may binanggit itong pangalan si Yun Haijing bakit daw sila kinakalaban at gagawan sila ng ikakasakit ang pamilya nila ano daw ba ang ginawa ng pamilya at ganyan siya rito. At dagdag pa nitong sumisigaw ng uncle ng ating bida na at di lang ito nagpunta at sinaktan si Yun Ming dinala pa raw ng Wolfgang rito ibig sabihin ng Wolfgang pala ang nanakit kay Yun Ming na nabanggit ng ating bida na kinakalaban at hinaharas sila nung wala pa ang ating bida tapos ngayon patuloy parent sila na ganun at worse may kasabwat ito sa Yun family. Pinakita na nga ang kausap nito at sinasabi ito din aman daw nito kinakalaban ang pamilya kinukuha niya lang ang sakanya daw. At ang katotohanan daw ay ang matandang kaharap daw nila ngayon ang totoo daw nitong pangalan ay hindi Yun Haijing siya daw ay Lin Haijing spy daw ng Lin family at matagal na itong spy 50 years ago nung siya ay pinunta rito. Kaya nga lubos ang kinagulat ang nangyari sa uncle ng ating bida at Sian pati si Yun Ming ay nagugulat sa nalalaman nila. Galit na galit itong uncle ng ating bida at sinasabi nito na kahit daw spy ito ng Lin family wala ba daw itong puso sa mga ginawa ng Yun family rito tapos ang worst pa ngayon ay di lang ito sinabi ng totoo nakipagtulungan pa ito sa Wolfgang. At ano daw pinagsasabi ang matanda na ito kanito at sa tingin niya may magagawa sila sa LN family at nandito ang Wolfgang para malinis ang mangyayaring patayan dito at ang Lin family ang magwawagi parent sa huli. At nagsalita rin itong Wolfgang na ang Iron Wolfgang ay matagal na nahimik simula raw dumating ang ating bida pero ang katotohanan sa kanila o talaga ang lahat ng yaman ng Yun family at naangkin lang daw nila ito kaya nga ngayon kukuhanin lang daw nila ang saka nila at ang Yun family daw talaga ang totoong masama. Kinakabahan at nagugulat itong uncle ng ating bida sa mga naririnig nito na hindi alam kung papaniwalaan daw talaga nito ang mga naririnig niya. At sabi nang ganito sa isang taga Wolfgang at tinawag niya itong young master siya na daw bahala at ang isang expert na kasama daw nila ay injured na kaya bahala na daw ito, at ito nga ang young master ng Iron Wolfgang. Dagdag pa nito na marami daw silang mapaghati-hatian lalo na ang medical garden at ang minahan baka mapag-isipan nilang paano ang hatian pagkatapos daw ng kanilang paglilinis ngayon. At sige nga daw ngayon siya na daw ang kikilos ngayon kaya nga nag-release na ito ng aura at kakaibang skills na tila lahat ng matatamaan nito ay mamatay. Galit na itong sumugod at papatayin ang sino man harang dito humanda na daw sila sa kamatayan nila. Kinagulat naman nito na merong kakaibang atake ang papunta sa kaniya kasabay ng atake nito at di na nito magagawang umiwas pa. Kaya nga may malakas na pagsabog ang nangyari at tumilapon ito at di na nito nagawang umatake. Sobrang pag-aalala naman ng mga kasamahan nito at tinatanong kung okay lang ang young master nila. May dumating naman na individual at nagawa nitong madepensahan ang paparating na atake at naging ligtas na ang uncle ng ating bida kasama si Sian na mukhang sobrang lakas nitong dumating na individual na ito. At sino daw itong matandang umatake kanya handa na daw ba itong mamatay rin at lakas daw ng loob na atakihin siya abang nahihirapan tong magsalita at tumayo man lang.
Pero nung nakatayo na ito dinilaan nito ang dugo sa labi niya at ngayon daw wala siyang pake sino ito at wala silang aititirang buhay at tingnan daw kung hanggang saan daw itong matanda na dumating na tatagal. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Sa nakaraan nating kuwento, muli ngang pinamalas ng Ting Bida ang lakas nito nung natalo niya ang isang guro ng Tianyuan Academy na mas mataas ng cultivation sa kanya at dahil sumailalim ito sa isang illusion na kagagawa ng Spirit Beast Rat. At sa pagpunta nito sa mas malalim na parte ng kagubatan nakasagupan ng Ting Bida ang maraming mababanggas na halimaw. At may natagpuan ng ating bida na mga bangkay sa loob ng kuweba at ito ay parehas ng uniform ng Tianyuan Academy na tila nagkaroon ng sobrang malubhang labanan at nakakasulasok ang amoy pati ang spirit beast ng ating bida ay nararamdaman itong sobrang bahong amoy. At dito rin nasaksihan ng ating bida ang patayan na nangyayari sa loob ng kuweba. Nakita din ng ating bida na hindi apektado ng ilusyon ang tatlong matatanda sa likuran nito napansin ng ating bida na may isang lawa rito na maliit. At sa ulat nga tayo nung may sumalakay sa tahanan ng ating bida walang iba kundi ang Wolfgang. At nagdulot sila ng pinsala kay Yunmeng. Buti na lang habang pasugod itong young master ng Wolfgang at ito na dapat magwawakas ang mga buhay ng mga kasamahan ng ating bida. Dumating naman ang isang elder at napangtanggol niya peren ito sa tamang oras. Sobrang galit na nga ang Wolfgang young master kaya sumigaw na ito at inutasan ang mga kasamahan nito na magtawag ito ng reinforcements. At kasabay nun pinakita nito na uubusin daw nito ang sinumang Yun family sa mga oras na ito at wala nga itong ititira kahit isa, at may mapapansin tayong pagdating ng isang kabayo at may malakas na yabag ito. Pati ang young master ng Wolfgang ay napalingon kung sino daw itong individual na dumating. Agad naman itong nagpakilala at ito nga si Yun Fan ang legitimate son ng Yun family na nasa Imperial City. Agad naman kinagulat ng husto ng mga patay gutom ang nalaman nilang information. Pati ang mga Yun family sa Chanyu City ay nagulat sa pagdating ng Yun family golang sa main branch at alam naman nila ang ating bida raw ang hinaddian nila sa pagpunta rito. Bigla naman nagsalita si Xian habang inaalalayan ang sugatan na si Yunming na sabi nito wala nga ang ating bida nasa labas ito ng city at di po ito nakakabalik hanggang sa ngayon. Habang galit na pinapagalitan ng elder na kasama ni Yun Fan wala itong nasasabi dahil hindi daw niya pwedeng maghinti ng matagal at kala daw nito nakahanda na daw ang lahat bakit nagkakaroon daw nag-aberya ngayon. Nagkaroon naman ng masamang Empress Cyan ang ginawang pagsalita ni Xian sa young master ng Yun family sa main branch na si Yun Fan nasasabi ito ano daw karapatan nitong magsalita at wala daw ba itong utak at di nito kailangan ng paliwanag nito. At tinawag na nga nito ang alagad nito na si Yun Lin at agad-agad itong sumugod sa location ni Xian dahil naintindihan nito agad ang gagawin niya. At syempre ang kawawang si Xian ay walang magawa kundi kabahan at matakot. Wala nang nagawa si Xian dahil sa takot nito at di na nito nagawang makaiwas sa atake ni Yun Lin sa kanya at halata daw naming napuruhan ang ating Xian sa ataking yun. Agad naman tumilapon si Xian at wala naman nagawa ang mga elder kundi panuulin ang ginawa kay Xian na pag-atake. Pinipilit nga ni Xian na tumayo sa nangyaring atake sa kanya at halatadong nanghihina dahil nanganginig ang buong katawan niya. Awang-awa na nga ito sa sarili niya habang nababanggit ang pangalan ng ating bida na nagsusumamo itong iligtas ito ng ating bida. Mukhang nakaramdam ang Ting Bida ng isang anomaly kaya gulat na gulat ito na tila naramdaman na niya na nasa kapahamakan na naman si Xian. Kaya naman agad kumilos ang bida at napagpasiyahan nito na bumalik na sa tahanan nila. Kaya ang lalim na iniisip ng ating bida habang papunta na ito pauwi kinakabahan na ito at ano na nga daw ang nangyayari sa kanila. At sabi ng ating bida kailangan ito mas mabilis makauva at nakikita natin na ang Spirit Beast Rat ay kasama na din ng ating bida. Buti na lang daw habang naglalakabay pauwi ang ating bida unti-unti daw na rare story ang lakas ng ating bida. At nakalanding na ating bida sa kalupaan at buti na lang nakuha ng ating bida ang Purple Chi kaya sobrang ganda ang nangyari sa ating bida at tumaas ito ng cultivation. At nakarating na nga ang ating bida sa malapit na location na malapit sa tahanan nito at natatanaw na nito ang Chanyu City at malapit na daw itong makauva kaya mas bilasan daw ng ating bida. At nang aalis na ating bida may kakaibang narinig ito.
At sa pagharap ng ating bida sa likuran nito meron isang babaeng individual na tila handeng maambush ang ating bida at mukhang malakas nga ito. At pinakita naman na ng buo sino itong magandang dilag na kaharap ng ating bida na tinititigan lang ang ating bida ng may pamamaliit. Habang tinititigan ng ating bida ito nasasabi ng ating bida na ang pagiging emperor daw ng ating bida hindi gumagana daw sa babaeng ito kasi bakit hindi niya ito maramdaman ano daw ang cultivation ng babaeng ito gaano daw ito kalakas sinasabi ng senses ng ating bida na mapanganib itong nasa harapan niya. Taking taka ang ating bida na pagkatapos daw nito maging emperor meron lang daw alam ang ating bida na 10 na mga individual ang makakagawa nito na di makikita ang mga cultivation nila bakit ngayon daw nakakaramdam nga ang katawan niya na mapanganib talaga ang nasa harapan ng ating bida. Habang tinititigan ng ating bida makikita ang reflection nito sa mga mata ng ating bida na kahit emperor na ang soul ng ating bida di niya talaga ito maanalisa ng maayos na sumasakit pa daw ang ulo ng ating bida sa pagtitig pa lang rito. Bigla naman nagsalita ang babaeng kaharap ng ating bida na may seryosong boses na sabi nga nito na kailangan daw nito ang Heavenly Lotus Flame. Agad naman nag-react ang ating bida nung narinig niya ito kung paano daw nalaman ng babae kung nasa kanya ba ito o wala. Bigla naman naglabas ng kakaibang aura ang babae. Kinagulat na nga ng ating bida ang paglipad sa palad nito ng mapa na niregalo sa kanya ng patay gutom na nakalaban ng ating bida. At ano daw ang nangyayari at napunta nga sa kanya ang mapa. Kaya naman pinaliwanag ng babaeng nasa harapan ng ating bida ang totoo. Napano daw ito hindi niya makukuha dahil meron siyang parte ng kaluluwa ang nakalagay dito. Agad naman naunawaan ng ating bida ang ginawa ng babaeng teknik at hindi inasahan ng ating bida na mahuhulog siya sa ganun nagpabaya daw siya at di na nakapag-isip ng maayos. Oo daw kanitong babae ti ano daw nakakataka sa ginawa niya at normal lang yun. Nasabi ulit nito na ibigay na daw ng ating bida ang Heavenly Flame para makaalis na daw ang ating bida at nagmamadali daw ito. Wala na daw mapapala ang ating bida kung hindi pa nito sasabihin ang totoo at di naman ito gagana pa dito ang pagsisinungaling ng ating bida. Kaya sabi ng ating bida pasensya na daw once nasa kanya na ang mga ilang bagay. Hindi na daw itong maaring mawala sa ating bida. Dagdag pa ng ating bida na handa ang ating bida sa kahit anong mangyari. Wala daw pakialam ang babae at kailangan daw nito ang Heavenly Flame kaya. Kung kailangan daw nitong mamatay okay lang daw sa kanya ito at kukuhanin na nga nito ang sandata niya. Nag-release nga ito ng sobrang lakas na aura at bumabalot ito sa buong kapaligiran. At aakman na itong titira nag-arrow at handeng-handa na itong wakasan ang buhay ng ating bida sa isang tirahan. Laking gulat din ng ating bida dahil bakit daw meron ganitong weapon ang babaeng ito dito sa maliit na lupain na ito sino daw ito at saan ito galing kasi mga ganitong sandata ay makikita lang sa Immortal Realm tapos makaka-encounter daw ang ating bida rito sa maliit na continentivate na kahanda rin ng mga spirit beast pets ng ating bida sa nagbabaddiya na encuentro. At naridi na rin ng ating bida ang lagayan ng espada nito at ito nga ang gagawin niya di siya sigurado kung makakayanan ba ng kanyang weapon pag nagsalpukan na ito at di daw sigurado ng ating bida ang kalamangan nito. Pero excited pa rin ang ating bida kung ano daw ang mangyayari kung lalabanan niya ito at ano daw ang mangyari handa daw ang ating bida pero may duda pa ng ating bida kung totoo kayang kapantay ito ang immortal weapon niya. Kaya buong confidence ang ating bidana hinanda ang kanyang sandata at nagre-release na ito ng aura paunti-unti. Agad naman gumawa ng kakaibang atake itong babaeng individual na ito at hindi nga ito basta-basta dahil mapapansin dito na handa talaga nitong puruhan ang ating bida at nasasabi pa. Nga nito na dapat bigay na niya ang kailangan niya din asa na daw haantong sa ganito. Kahit ano daw sabihin nito wala daw talab sa ating bida handa itong suluhin ano man ibato nito. Walang pagdadalawang isip na release na nito ang hinanda niyang atake sa ating bida at saktong-sakto sa direction ng ating bida. At ang ating bida ay kakaibang atake daw ito sa isang ordinaryong cultivator di nito mapapansin sa sobrang bilis. Kaya nanlaki ng sobra ng mata ng ating bida at pabilis daw ito ng pabilis. Pero alam na daw ng ating bida ng mga ganitong atake sa sabayan na nga ng ating bida ang atake nito. Nagawa naman na atake ito ng ating bida pero laking gulat nito di ito natinag. At muntikan pa din itong natamaan kung nagkamali lang ng ilang sigyudo ang ating bida tayek wala na siyang ulo ngayon.
Kaya nang pumagsak ang atake nito sa kalupaan, ramdam na ramdam ng ating bida na sobrang lakas ito at totoong immortal weapon din ito. At hinawakan ng ating bida ang weapon nito at magseseryoso na daw ang ating bida. Agad naman ang ating bida na yung gagawa ng aksyon para siya naman ang aatake at makakuha ng kalamangan. Kitang-kita naman paano na seneseryoso ng ating bida ang pakikilaban nito at no hold back nga daw at di basta-basta itong kaharap niya ngayon. Kaso madali nga lang naiiwasan ng magandang dilag na kaharap ng ating bida ang mga pinapakawalang atake ng ating bida. Pinapakita lang nito ang magandang dilag na kalaban ng ating bida ay marami na ring karanasan sa pakikipaglaban at kahit nasa ere ito kayang-kaya niyang mag-counter sa ating bida na ganun na lang kadali. Harap-harapan nga ng ating bida na sasaluhin ito, di nga nito naasahan na ang bilis nitong umaksyon at nasasabi pa nga din ng ating bida rito na di lang daw meron itong immortal weapon, kayang-kaya pa raw nitong makontrol ito ng maayos. Kinagulat naman ng ating bida ang mga sumunod na pangyayari dahil bigla nito hinawakan ang arrow at hindi nito ni-release sa pagmumuka niya. Ang hawak nitong arrow naging patalim na tila pinapakita nito na sa lahat ng aspeto ng labanan kayang-kaya niyang sumabay. Nagawa man itong mahawi ang sandata ng ating bida at agad-agad itong aatake gamit ng patalim niya at nakatutok ang ating bida at aware nga ito na pag nagpabaya siya ang mapupuruwahan. Agad naman nagawa ng ating bida iwasan ito at kahit na magaling ito sa tinjin daw nitong magandang dilag na kaharap ng ating bida na magpapabaya daw siya. Ating bida naman yung magkoko-counter at gagawa ng pag-atake rito. Makikita naman na magsesebayan sila ng atake na di rin papayag itong maganda dilag na maunahan ito ng ating bida. Makikita sa malapitan paano nila sinangga ang atake ng bawat isa. At ang pangyayari naman sa malayuan ay sobrang nakakapanindig balahibo dahil ang mga aura ng dalawa ay bumabalot sa buong kalupaan at sobrang lakas nga ng dalawa. Nakalapag na nga ang ating bida sa kalupaan, di natin alam kung ito ba ang nagwagi sa salpukan nila ng magandang dilag. Halos pantay lang ang kanilang lakas ng ating bida at nakagawa nga sila ng malaking deform ng kalupaan at hanadang-handa na ulit silang aglaban. Bigla naman nagsalita ito, mukhang pinuri niya ang ating bida na di daw masama at nakakasabay daw ang ating bida. Sabi naman ng ating bida na talaga ba alam ko ka ng ating bida. Kaya naghanda na ulit sila ng labanan, mukhang this time kamao laban sa kamao. Gaya ng unang salpukan ng mga atake ng dalawa, ganun din ang naging impact sa mga ginawa nila at makikita ang pagbulusok ng malalakas na hangin at aura na bumabalot muli sa location ng kanilang labanan. Wala pa ring sumusuko sa dalawa at mapapansin atin na palakas ng palakas ang salpukan at pati ang mga puno at halaman sa kapaligiran di na kinakaya ang lakas ng dalawa. Makikita nga natin ang pinsala ng nadulot ng labanan ng dalawa. Pinakita nga ang ating bida na nahihirapan talaga ito at kala nito na makakaya pa ng katawan niya at sa nare-release na chi daw nito malinaw immortal din daw itong cultivator na ito. Kaya nagtanong na din ang ating bida na hindi daw ito taga rito sa Star Continent at saan ba talaga ito. Sinagot naman ito ng babaeng cultivator na wala naman halaga pa kung taga saan ito, di na daw nagmamatter on kailangan daw nito ang heavenly flame. Pero sinabi pa rin ng ating bida kung sasabihin at sasagutin nito ang tanong niya, baka daw makumbinsi ang ating bida na ibigay niya yun. At sabi nga ng babae na cultivator na bakit daw kailangan nito makipag-usap ng ganyan at makikipag-usap ito gamit ng lakas at sabi nga ng ating bida, sige mas okay yung ganyan, tama naman ang gusto mong gawin. Kaya nga inalis ng babaeng cultivator ang bow nito at immortal weapon nito at magtatagisan na naman sila ng lakas. Kaya naman, nag-condense ito ng lakas at nagre-release na ito ng lakas. At ang ating bida diren ito papatalo sa lakas. Pinakita naman na ang babaeng cultivator na nahihirapan din ito at nakikitang ay ibubuga din daw ang ating bida nito. Kaya naman tinawag ng ating bida ang weapon nito na pabolaikan sa kamay niya. Agad naman bumalik ito at naglalakad din ang ating bida na poloka ito palapit sa babaeng cultivator. Sabi na nga ng ating bida na wag na daw siyang maglaban at magkakasakitan lang sila at equal lang daw ang lakas nila, pwede naman daw nilang gawin sa suso. Agad naman din nakaunawa ang magandang babaeng kalaban ng ating bida at nagbuntong hininga nga lang ito. At bigla nga itong yumobo at may green na dinura ito. Nangyari nagyelo ang tinamaan ng dure nito at ito ang inaalala ng babaeng cultivator. At sabi nga ng ating bida IO daw ay poisoned extreme cod at pati ang isang spirit beast pet ng ating bida ay nagugulat.
Sabi naman ng ating bida kaya kailangan mo pala ng Heavenly Flame para sa kalusugan mo ngayon para malabanan mo yan. Sagot naman ng babae, oo tama ka, bakit ka nito sa ating bida. Kaya nga tinawag na nito ang weapon niya at unti-unti itong nagpupunta sa palad niya. Kaya nga nag-aalam na ito sa ating bida na sa ngayon aalis muna daw siya pero tandaan daw ng ating bida na di pa ito tapos. Kaya nga hiniranggan ng ating bida ito at sinabi wait lang, mukhang maplano ang ating bida sa kondisyon nito. Pinaliwanag naman ng ating bida ang totoo, oo nga daw nasa kanya ang Heavenly Flame kaso kapiraso lang daw ito at hindi rin daw mareresolbahan ang poison sa katawan nito pero kailangan daw ng ating bida ng 3 buwan para makumplito ang pwedeng lunas niyan. Tuwang-tuwa naman ang ating bida at parang nagkaroon ng interest ang ating bida sa babaeng cultivator na ito at sabi ng ating bida na wala daw free lunch ang gagawin niya para rito, parang niyaya niya itong babaeng cultivator na lumabas sila sa hinaharap. Dagdag pa ng ating bida na basta ngayon daw sabihin nito ang totoong kalagayan niya para alam niya ang gagawin ng ating bida. Sa kabilang banda nagkaroon na ng matinding komosayan sa labas ng tirahan ng Yun family at nag-uusap-usap sila na may magiging labanan daw sa kasalukuyan kaya sila ay naruroon. Kaya pala naroon din sila, naghamon ulit ang mga Lin family kasama diba ang Iron Wolf Gang para makuha at madumina ang pamilya ng Yun family at bulong-bulungan nga ng mga umuusisa sa labas na ilang oras na daw bakit di pa rin daw nagpapakita ang Yun family, natatakot na naman daw ba sila? Baka nga daw natatakot na ang Yun family kasi si Lin Wei daw ay balita nasa Mu Realm expert na kaya di na ito kayang ma-handle ng Yun family kaya daw nagmamatigas lang ang alam nila sa kasalukuyan. Nung unti-unti nang bumubukas ang pintuan ng Yun family na tahimik nga ang lahat at abang na abang sa lalabas mula sa loob. Habang unti-unting bumubukas ang pintuan ng gate ng Yun family maririnig ang maraming bakas at kumikilangsing na mga kasuotang bakal at nagugulat ang mga tao sa labas na ito daw ba ang army ng Yun family. Nasa matataas din daw na mga level ito kung tutuusin, meron daw silang dapat daw pagmalaki. Agad nang nagpwesto na ang mga army ng Yun family sa dapat nilang katayuan at paano daw ito tatapatan ngayon ng Iron Wolf Gang at ano naman daw ang hinanda ng Lin family para sa pinapakita ng Yun family. Unti-unti na din napalabas sila Yun Meng at ang Grand Elders at pati ang uncle ng ating bida sa harapan ng kanilang tahanan. Bigla naming smigaw ang uncle ng ating bida kung gusto daw talaga nitong masira ang Yun family, bakit daw hindi pa daw lumalabas ang Lin family at Iron Wolf Gang. Biglang may malalim na tinig ang nagsalita na di na daw nila kailangan maghinti ng matagal. Agad na nga din silang napalingon ng mga nag-uusyusong mga tao sa likuran nila, nagulat at may sumisigaw ang Iron Wolf Gang daw ay parating na. Habang papasok sila sa teritoryo ng Yun family, maangas silang pinapalayas ang mga tao sa daraanan nila na wag silang paarang-harang kung gusto pa daw nilang mabuhay, kaya nga nagsisitakbuhan ang karamihan na ayaw nilang masala sa gulo at madamay pa na sila yung mamatay. Agad ngang pinakilala ang dumating na Iron Wolf Gang na ito ang leader nila na Cereso din na kuhanin ang buong Yun family. At bigla na nga itong huminto sa kanilang paglalakad. Nakarating na pala sila sa malapit sa Yun family at sabi pa ng leader ng Iron Wolf Gang bakit daw anong ginagawa ng Yun family, bakit di na lang daw itong sumuko at alam naman daw nila na wala silang kalaban-laban rito. At sabi ng Grand Elder di na daw ito magugulat na may tumatahol-tahol daw sa harapan nila at lakas-lakas pa daw ng tahol nito, dagdag pa nito na okay lang daw na maging aso nila ito at magiging mabait daw silang amo basta maging masunurang alaga daw ito, na sabi nito sa leader ng Iron Wolf Gang at palabisan na daw nito ang amo niyang Lin family. Sabi naman ng Grand Elder na wag daw siyang pakialam anong sasabihin niya, kung anong sasabihin niya karapatan niya yun at labas na dapat ang Iron Wolf Gang at wala itong bilang sa bayan daw nila. Tumatawa lang ng leader ng Iron Wolf Gang at bahala nga daw ito kung anong sasabihin at mamaya daw ay magmamakaawa din daw sila kaya wag daw nito pabilisin ang kamatayan niya nitong leader ng Iron Wolf Gang. Biglang sumugod leader ng Iron Wolf Gang sa direksyon ng Grand Elder ng Yun family dahil hindi na nakatiis na paslangin niya ito. Agad din naman sumugod ang Grand Elder ng Yun family at mukhang magpapang-abot. Patuloy nang nagsisabayan sila ng mga atake at walang lumalanding sa kanilang mga atake at walang nagpapatalo sa kanila at nag-aapaw ang mga lakas ng dalawa. At sabi ng leader ng Iron Wolf Gang na matanda ka na, mabuting magpahinga kan alang tanda ka nito sa Grand Elder, at sabi naman ng Grand Elder ng Yun family na itong matandang ito ang papatay sa kaniya.
At pagkatapos ngang sabihin ng matandang elder ng Yun family na siya ang papatay sa leader ng Iron Wolf Gang at nakapag-isa nga ito ng atake at lamanding ang dalawang kamay nito sa dibdib at kinagulat nga ito ng leader ng Iron Wolf Gang. At napasok nga ito ng dugo at unti-unti tumitilapon sa lakas ng impact na ginawa ng Grand Elder ng Yung family. Sobrang lakas ng impact hanggang sa karwahe nito tumama ito at nawasak ang pinagsasakyan niya. Biglang nagbunyi itong sila Uncle Meng at mga kawal sa pinamalas na lakas ng kanilang Grand Elder. Sinasabi pa ng iilan na panalo na daw ang Yun family at malakas nga daw pala ang Yun family ika ng mga nasa paligid nila. Habang nagbubunyi ang mga Yun family may sobrang lakas na aura ang naramdaman nilang hindi pa ito at hindi natatapos ang leader ng Iron Wolf Gang sa pagkatilapon nito. At tumayo na nga itong leader ng Iron Wolf Gang at nagsasalita yun lang ba yun nakakakili daw ang ginawa ng Grand Elder ng Yun family sa kanya. Pinakita na nga ang ibang pangyayari sa paligid ng Iron Wolf Gang leader at makikitang nagjijihil na nga ito sa pagpalang dito sa Grand Elder ng Yun family. Kaya naman ang mga bulong-bulungan ng mga tao at nag-uusi sa nagiging labanan sa labas ng family ng Yun family na sasabi nga mga ito na wala daw bang lakas ang Grand Elder ng Yun family, bakit daw hindi man lang nasaktan ang leader ng Iron Wolf Gang, grabe daw ang tibay nito. Sabi ng Grand Elder ng Yung family na itong pinakita niya ito daw ang kailanman hindi makukuhang teknik ng Iron Wolf Gang at hindi daw niya ito maiintindihan kahit kailangan. At tumangala itong leader ng Iron Wolf Gang at sabi, alam mo tanda, wala akong pakialam sa teknik na pinapakita mo at wala akong pakialam kung ano man yan mamatay Kaden naman, bakit ko pa aaksayahin sarili ong malaman yung teknik mo. At habang nagre-release na din ito ng malakas na aura at hahanda na rin ito ng malakas na pag-atake. At gaya ng inaasahan magkasama ang dalawa at kasakay sa malaking agila at nakita ng ating bida ang nangyayari sa ibaba ng kanilang tahanan, kaya nasasabi nito gaya ng pakiramdam niya totoo daw na may nangyayaring hindi maganda sa kanilang pamilya kaya kailangan daw nilang makagawa na ng aksyon. Naghandiat na rin ang leader ng Iron Wolf Gang na lahat daw ng Yun family at hahadalang sa kanila, patayin daw nila at nagsisigawan ang mga patay gutom na ito at susugod na sa buong pamilya ng Yun family. Kaya nga patay kung patay na ang mga Iron Wolf Gang at biglang may sumigaw na tumigil daw silang lahat, stop daw. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun, available na nga sa ating TikTok shop, nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Abangan nga natin na biglang gumawa ng hakbang ang ating bida at nasa field na ito ng labanan. At sa pakikipaglaban ng ating bida nagkaroon ito ng panibagong sandata na hindi nito inasahan. At aabangan pa natin ano ang lubusang kinagalit ng leader ng Iron Wolf Gang at nanggagalaiti ito sa galit sa ating bida at talagang papatayin at wawasakin daw ito ng lubusan. Kaya naman kung gusto pa natin malaman ang mga susunod na kwento, maaari naman tayong mag-like at mag-comments at palambing na din ng subscribe at dapat na bell all para updated tayo always sa darating nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.